talaga to ni Marcos Jr. Mga kababayan ko. Totoo sinasabi ko. Magalit kayo kung magalit sa akin, mga kababayan ko. Kasalanan to ni Marcos Jr. eh. Mga kababayan ko eh. Totoo. Humanda kayo ah. Huwag kayong magagalit sa akin kung ilabas ko to sa social media. Kasi ayaw ilabas ng media eh. Mga kababayan ko eh. Dapat nalalaman ito ng sambayan ng Pilipino. Mga kababayan ko. Tignan nyo ah. Papakita ko sa inyo. Halos nabayaran na ng gobyerno ang utang ng bansa ngayong taon. Ayon sa Bureau of Treasury, 1.55 trillion pesos ang program debt simula January hanggang October. Mula sa halagang yan, 95% na ang settled o bayad na. Ibig sabihin, 1.48 trillion pesos na ang nabayaran ng Pilipinas. Mula Oktubre, halos 14.5 trillion ang national debt ng bansa. Oh, mga kababayan. Oh. Kasalanan ni Marcos Jr. yan, no? Narinig nyo ba yun, mga kababayan ko? Oh, Maharlika. Ito yung niyuyurakan yung presidente, oh. Kasalanan ni Marcos Jr. to. Narinig nyo ba, mga kababayan ko? Ulitin ko. 1.55 trillion pesos ang program debt simula January hanggang October. Alam niyo po ba to, mga kababayan ko? Right now? Yung sinasabihan ng weak leader? Yung sinasabihan na pangit ang pagpapatakbo? Yung sinasabihan na walang kwentang presidente? Mga kababayan ko? This is right now. Mga kapatid. Almost 95% na po ng utang ng Pilipinas ang bayad na. Totoo to. Hindi po ako nagbibiro. Kaya nga hindi ko tinanggal yung nagbalita eh, PTV4. 1.48 trillion pesos na po ang nabayaran natin. At ang total na lang po na natitira sa kabuuan ng 1.55 trillion pesos. Halos mabayaran na po natin ang utang ng Pilipinas. Tapos sinasabihan nyo si Marcos Jr., mga kababayan ko, weak leader. Diba? Nilalait nyo si Pangulong Bongbong Marcos. Sinasabihan nyo ng kung ano-ano. Niyuyurakan yung pangalan. Tapos sasabihan ng weak leader. Ito yung weak leader oh. Nagawa ba ni Duterte to? Nagawa ni Duterte to. Lumobo pa nga, di ba? Mga kababayan. Siyempre may ginagawa tayo ang Now, ngayon yung husgahan si Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Mga kapatid, ngayon yung husgahan si Marcos Jr. Nagagawa nyo imagine, mga kababayan ko, sa balita. Kaya kayo magugulat kayo eh. Oh, di ba? 1.55 trillion pesos ang program debt simula January hanggang October. Mula sa halagang yan, 95% na ang settled o bayad na. Ibig sabihin, 1.48 trillion pesos na ang nabayaran ng Pilipinas. Mula Oktubre, halos 14.5 trillion ang national debt ng bansa. Ano? Wala kayong masabi, mga dilaw? Bayad na nung weak leader. Di ba? Binayaran na ng Marcos administration ang utang ng Pilipinas. Now, sabihin yung weak leader si Bongbong Marcos. Mga kababayan ko. Ngayon yung sabihin na walang kwenta si BBM. Tamad, ayaw gumalaw. Sumagot ka, General Armoranas. Bahong lipunan, Maharlika. Ayan na nagagawa ni Bongbong Marcos o kakangaw-ngaw ninyo. Diba? Yung mga nagrarally. Ano? Palagan nyo to. Lintik na. Diba? Ang lalakas ng loob nyong alipustahin yung presidente namin because walang nagagawa. Tamad, gimikero, Guanzon, kamusta? Gimikero si Bongbong, party people, sumisibat lang yan.
Sabi ni dating Senadora Cositeng, lango sa pinagbabawal na gamot. Ito, this is the result of the hard work of my president, of our president. And now, sasabihin nyo ngayon, ano? Wala na, finish na kayo. Finish na. Marcos lang gumawa niyan. Marcos lang. Paano nyo lulusutan to? Sige nga. Ngayon yung sabihan si Bongbong Marcos ng weak leader. Ngayon yung sabihan si BBM ng weak leader. Kung nagawa ni Pangulong Bongbong Marcos sa pababain ang problema at utang ng Pilipinas, hindi na solusyonan ni Pinoy yan, lumobo pa. Hindi na solusyonan ni Duterte yan, mas lalong lumobo pa. Pagdating sa Marcos, wala tayong utang, iniisa-isa, binabawasan. Grabe, di ba? Tapos ang lakas ng loob ng mga yan, mga kababayan ko, magparatang sa mga Marcos, mga kapatid. Di ba? Ang lakas ng loob na magsalita sa mga Marcos, mga kababayan. Di ba? Lakas nyo magsalita sa Marcos eh. Ang lakas nyo maglilipusta. Ngiwi-ngiwi. Di ba? Ano pa? Ngiwi-ngiwi. Adik. Sasabihan ni Glenn Chong. Lalaitin ni Sas. Lalaitin ni Maharlika. Gagaguhin ni Nagagong lipunan. Titirahin ni Maui Dispenser. Babanatan ng kung sino-sinong vlogger. Walang violation about. Diba? Babanatan ng kung sino-sinong vlogger. Aasintahin, pupuntuhin si President Bongbong Marcos. Tapos mga kababayan ko, wala kayong kaalam-alam. Ito na pala yung resulta ng hard work. Yung nagsasabi ng weak leader na sinasabihan ni Duterte. This is for the Filipino people right now. Kung hindi mo maiintindihan yung sinasabi ko, ikaw ang weak dito sa atin. 1.48 trillion, almost 95% ng utang ng Pilipinas, my God! Binayaran ni Bongbong. Binayaran ng Marcos administration. Yung weak leader na sinasabihan ninyo. Yung nilalait nyo. Yung sinasabihan yung kuting ng norte. Yung sinasabihan nyo na disappointed kayo kasi nabudol kayo ni Marcos. Ang ending hindi nyo ba napansin? Teteng, pinanganak ka pa lang sa Pilipinas, may utang ka na. Anong ginawa ni Marcos ngayon? Tinanggal niya yung utang na dala-dala mo habang buhay. Weak leader si Marcos eh. Weak leader si Bongbong. Diba? Weak leader yung presidente natin ngayon na tinanggalan kayo ng utang. Ganong kayo minahal ni Bongbong. Ang hirap magsakripisyo sa Pilipinas ng buhay mo. Kasi kahit magsakripisyo ka pala sa bansa natin, walang makikita ang ibang tao kundi galit. Vested interest. Yan ang gusto nilang ipakita. Yun ang gusto nilang mangyari because wala lang kwenta para sa kanila. Diba? Wala tayong magawa eh. Ganon si Bongbong eh. Ganon yung weak leader. Diba? Tanggalan ka ng utang. Kasi buong buhay mo, imaginein mo, buong buhay mo, pinanganak ka pa lang sa bansa natin, pagkapanganak mo pa lang sa Pilipinas, magbabayad ka ng tax. Diba? May utang ka na. Anong ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos right now, mga kababayan ko? Tinatanggal niya para sa'yo. Para yung susunod. Alam mo, sinabi ni BBM to eh. During the campaign eh. I'm willing to sacrifice my entire life for the many Filipino people. Tinanong kasi siya ni Thinking Pinoy. Mga kababayan. Tinanong siya ni TP.
Bakit ka pa tumatakbo? Mayaman ka na. Alam mo sagot ni Bongbong Marcos? Mga kababayan ko? Alam mo sagot ni Bongbong Marcos sa sinasabihan niyo weak leader ngayon? Alam mo sagot niya? Hindi ko matiis yung mga bata. Hindi ko matiis yung mga kababayan natin. I'm willing to sacrifice my 6 years of my life for the Filipino people. Bakit hindi nyo makuha yung tanong na yun at hindi nyo tumatak sa isip nyo yung sagot na yun? And right now na ginagawa ng presidente, ayaw nyong gawin, ayaw nyo itatak sa isip ninyo because bakit? Tumatak sa isip nyo sinasabi na negative ni Hitad. Ako yun ang iniwan ko sa sarili ko eh. Sa totoo lang. Alam mo nung nakita ko to, excited akong ipakita sa inyo. Excited ako ipakita sa inyo. Bakit? Accomplishment eh. This is the accomplishment of President Bongbong Marcos. And I'm very proud to my president. I hope proud din kayo. Tandaan nyo to mga kababayan ko. Mamamatay ako. Pero hindi ko iiwanan si Marcos. Kung ganito lang din ang future ng mga anak ko at ng mga susunod na henerasyon ko, lalabang ko to. Yan ang sasabihin ko sa inyo, mga kababayan. Mark my words. Lalabang ko to. Dito pa lang, bumilib na ako eh. Ewan ko na lang sa mga susunod pa.